Ginulat nga ng Jordan team ang Gilas dahil tinambakan nga sila ng halos 27 points at na-outscored na nga sila nung fourth quarter. Muntik pa nga daw mapaaway si Scottie Thompson sa dugout dahil napikon daw sila sa pang-aasar nito sa Gilas at mabuti naawat daw siya ng mga teammates niya. Sino nga ba ang makakalaban ng Gilas para makapasok pa tayo sa next round? Pero sinadya nga ba magpatalo ng Gilas para hindi nga makabracket ng China sa mga susunod na round? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Tara, pag-usapan na natin yan. Nagkakapakiramdaman nga both teams nung una dahil hindi nga sila nakagawa ng puntos. Maganda din kasi ang depensa nila sa isa't isa at halatang may gusto nga patunayan parehas ang bansa. Under 6 minutes na nga nung nakapuntos ang Gilas at yun nga ang unang score sa game. Naging low scoring ball nga ang mga puntos nito at hindi nga nag-init si RHJ, yung binabantayan at inaabangan nga ng karamihan. Dahil yun nga ang mukhang pinapakiramdaman niya kung kaya ba talaga depensahan siya. Maayos pa nga yung triangle na plays ng Gilas dito sa umpisa dahil na-execute pa nila nito ng maayos. Lahat nakakahawak ba ng bola? Nakalamang pa nga sila ng 7 points itong Gilas nung una at hanggang sa nakabawi ang Jordan at sila naman nang nakagawa ng run. Naitabla pa nga nila yung laro at natapos yung first quarter. So second quarter mga ka-sports, dito na gumana ang ball movement ng Jordan dahil naging decoy nga lang muna itong si RHJ. Sineset up niya ang kanyang makakampi para nga makapuntos. Karamihan outside shooting nga ang gumagana sa kanila. Puro tres ang kinamada nga nila dito at mga big man nga ang umi-score noong una. Puro kick out ang plays para nga sa kanila. Kaya nga lumobo dahan-dahan ang kalamangan ng Jordan. Hindi na rin nakaka-execute ng triangle ang Gilas at lumabas na nga yung unfamiliarity sa mga plays. Halos si Brownlee na nga lang ang nakascore sa second period para sa Gilas. Maganda nga din ang depensa na ginagawa ng Jordan dahil matinding pressure din ang ginagawa nila sa mga full court press dito sa mga guards ng Gilas para ma-delay ang pag-set ng offense nila. Nakatulong nga yung para sa Jordan para masira din at hindi nga makabuelo itong Gilas Sa late second quarter, nag-init na si RHJ mga ka-sports at gumana na nga yung Mamba mentality niya at pumapasok na yung mga fadeaway shots niya. Umabot na nga ng double digits ang kalamangan ng Jordan team nung natapos ang second quarter. Pagpasok ng third quarter, dito na naging maganda ang depensa ng Gilas at mukhang napagsabihan nga sila sa dugout ni Coach Tim. Magandang adjustment nga din ang ginawa nila dito dahil mas smooth na nga ang offense nila at hindi na nga mga pilit ang tira. Napababa nga nila ang lamang ng 14 points ng Jordan. Sila nga ang gumawa ng run dito sa third period. Madami na din offensive rebounds itong Gilas at sinabi nga ni Brownlee na dito na siya nagpakitang Gilas at gumaganda na nga ang shooting niya. Naka 20 points na nga siya dito. Ginaganahan na nga lahat ng Gilas players dahil sa run na nagawa nila at nasa kanila na nga yung momentum. Sunod-sunod na din yung stops na din kasi at nagawa nga nila kontra Jordan. Nalimit na rin nila si RHJ sa mga pagpuntos niya. Naitabla pa nga nila sa third quarter ang score at doon na kinabahan ng Jordan at halata sa mga pagmumukha nga nila yon. Tinawagan pa nga ng technical foul itong si RSJ at parang napapaisip na niluluto daw sila at hindi nga pabor ang mga tawag dito sa kanilang kupunan. Pero dito sa fourth quarter mga ka-sports, biglang nag-choke ang Gilas. Halos hindi na nga sila nakapunto sa last quarter. Nagbago nga bigla ang ihip ng hangin at hindi na sila maka-execute ng plays. Tapos sa Jordan team, lahat ng ipukol nila ay pumapasok na. Umabot na nga sa 27 points ang kalamangan nila at parang ginawa nga silang bata dito. Ayon nga sa isang source, inasar pa nga daw sila ng Jordan coach dahil puro lang daw sila sa intro. Tapos magchuchoke din daw naman pala. Parang gusto pa nga daw turuan sana itong Gilas at mga coach natin para makadikit daw sa laban. At hindi nga daw ito nagustuhan ni Team Cone. Nagkagulo pa nga daw itong Scottie Thompson at ibang Jordan players sa dugout after the game. At kung hindi nga daw sila naawat, baka nagkagulo daw ng gusto. Ito ay ayon sa isang source lang mga ka-sports. Muntik pa ngang mapilayan si RHJ at akala nga ng lahat ay mapupuruhan ito dahil hindi nga naging maganda ang bagsak niya nung sinabayan siya ni Junmar.
Mabuti nga ay matibay ang katawan niya at pinagpaglangin ni RHJ. Malaking adjustment nga ang gagawin ng Gilas sa next game dahil napahiya nga sila dito at sobrang laki ng lamang ng Jordan sa kanila. Wala nang maiharap si Coach Tim dahil dun sa nangyari. Kailangan nga na lang nila harapin itong Qatar sa kabilang bracket at dapat nga nilang talunin ito para makapasok sa Final 12. May chance pa din naman ng Gilas kahit paano, kaso baka maging malakas nga makalaban nila sa next round at pagtapos nga nilang matalo ang Qatar. Dahil yung top contender nga ang makakalaban nila for sure, yung makakalaban nila sa mga susunod na laban. Kaya malaking challenge nga ito para kay Team Cone at sa mga coaching staff na din. Dahil dito nga nakataya ang spot nila kung deserve ba ni Team Cone sa Gilas para maging head coach pa. Pero yun nga, maaari nga din na sinadya ng Gilas na magpatalo sa Jordan para makaiwas nga sa China sa mga susunod na laban nila. Makakalaban nga kasi nila ang China sa semis if ever magtuloy-tuloy sila dito kung nanalo sa Jordan knowing na may issue tayo dati dyan at hindi nga pabor ang mga tawag ng mga referees. Pero ngayon, ang kasama nga natin sa bracket ay itong Iran at Japan. Sila lang ang masasabi kong mga contender na team talaga. At least dito mas kampante ang Pinas at patas ang itatawag ng mga referees. Pwedeng sabihin nga na part ng plan ito ng Gilas para sa finals nila makakalaban nga ang China. Kilalang mautak nga yan si Team Cone. Hanggang dito na lang muna mga ka-Sports. Salamat sa panonood. Bye-bye!